Dies illa solvet seclum in famiglia, teste David cum Sibylla. Quantus semores venturus, quanto iudes est venturus, sunt aspic pedis Dominium sargent solum per sepulcra regionum, cose omnes ante thronum. Maigsoon niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kinaadman, non potest isidiotonum quinun subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung waas kamaturan ni pasukan. Hinungdan sa libro ni Sirach, Uluhan 34, versikulo 8, nagkanayon nga ang labing hataas sa tanang kamatuuran, mao mga pulong si Dios. Ang labing malig-on sa tanang kinaadman, mao mga pulong nga niguwa sa baba sa Dios. Ug si Jesus mingon daghang mga tawo nga salaan kay wa sila mahibaw sa kasulatan ug sa gahom niini. San Lucas o diya sa San Mateo, Uluhan 22, tudling 29. Maigsoon nagdapit kami kaninyo pakiguban kanamo ning usa ka takna dinhi sa Cebu Catholic Television Network nining maong channel. Sigaran channel gawa sa ubang lugar sa Mindanao nga atong channel dinhi sa Visayas, Channel 47 CCTN. Onya atong pasalamat sa atong mga gahom nga Dios nga niya paghapon nga atong tulumanon. Aron pagpaambit sa mga pulong sa Dios nga ang tumong tuyo ang kaluwasan sa atong kalag. Ato sa pasalamat, unas tanan, ang magagahom nga Diyos, nga atong gipangaliupo, nga padadaan ta sa kahayag sa Espiritu Santo nga mugiya nato. Ato sa pasalamat sa atong Santo Papa, Pope Francis, nga kanunay nagtukaw, nagduaw sa mga nason, alang sa kalinaw sa kalibutan. Ato sa pasalamat sa atong Arsobispo sa Sugbo, iyang Ekselensya Jose Serapia Palma nga naila sa daghang mga proyekto alang sa kaugdahang spiritual sa Archdiocese of Cebu. Usas madaugon niyang project katong Surrender to God. Usa ka seminar, Life in the Spirit seminar, nga man sa seminar giagak ang mga naggumon ug naulipon sa gidiling drugas nga mahibalik sa sabakan silang pamilya. Niya ang mga dagkong kasaulugan sa atong Kristohanong katilingban, ang ika-5 kagatos nga sumad sa atong pagka-Kristyanos from Cebu, the cradle of Christianity. Iyang nahimo ang usa ka maugdahon, mabungahon nga pagpalapan, paglig-on ug pagpadayon sa pagsangyaw sa maayong balita ni Kristo sa kaluwasan. Niya natukod niya usa ka balay sa mga kaigsunan nato mga pare nga retirado na, bardado na, doon ay mga sakit o taon-taon na ang ilang panangigon nga makalibalik silang kagahapon sa pag-alagad sa mga parokya alang sa kaluwasan sa mga kalag o sa ilasan kaluwasan. Yamuma, pinagay sa mga sustenance nila sa mga pare, mga tambal, pagkaon. Usab sa pagdapit sa mga batanon nga sa tibok nasod sa Pilipinas ang labing daghan o bukasyon sa pagkapare maong Subo. Kada tuig mag-ordain si Archbishop, kapins na po 11-12 o pinakadaghan na nga may tabo kada tuig. Pauguban pa nga mga kaugdahan sa Archdiocese of Cebu nga gihaguan, gitukawan o gihalat sa atong Arsobispo ang tanan nga mga paagi, nagis pagampo, paghugpong sa Catholic Laymen's Apostolate, morang lumas nga ang Commission on the Laity gipanguluhan sa atong maligdong kugihan kayo mapobsanon nga
Siya ay president sa Commission on the Latest, Fee Barino. Niya sa itong mga kaubanan, Catholic Faith Defenders Chapters. Yato sang pasalamat sa mga obispo nga naibulig sa atong arsobispo. Sila si Bishop Antonio Ranyola, niya doon natin bagong auxiliary bishop. Si Bishop atong taga Talisay. O sa si Rubin Caballero Labajo, taga Talisay yun. Niya nga itong mga kaubanan ng obispo nila, sila si Dudong Bilyones na sa shrine sa St. Joseph, o mga pares parokya, mga pares seminaryo o sa monasteryo nga nag-agaksad sa katawhan sa pagduyog sa tawag silang bukasyon, pagkapare, pagkamadre, pagkamunghe. Yaw ba na ito karon niya sa Brother Rudy Rakasang nabantog na itong utingkay, tig-ayag sa kasulatan. Mangita siya ng mga teksto sa Biblia nga nagkasumpake o tunay panagsingki daw. These contradictions prove that the Bible is not believable. Muna taha si Brother Rudy Rakasa. Yan yasad si John Porca, kasagaran nga magsuri sad sa pagpambit sa Catholic faith. John Porca, iya kauban si Brother Imit. Ya, kanunay yun nga mo tambong sa mga tigom sa CFD. Dito maglagan, ito maminahon si Brad Rudy Rakasa ang tig-singki, kalabanggi tuyogin Brad Rudy nga magsinungayay ko ng Biblia ba? pero yung na siya, ako giring suyan pag tanaw, di ba ni tinuod nga the Bible has really many contradictions. Minaw na to si Brad Rudy Rakasa. Salamat Bradsok, ubang hapon sa tanan natong televiewers, kutob sa mabot ni Mong Sibya, labi na gyud diha sa Barangay Lahog, Sitio Calvary ni Julito Navarro o ni George Tihiro diha sa Barangay Loriga, San Miguel o ni Boy Amura sa Victor Village, Labangon, Cebu City. Mayong paglantaw kanatong tanan. Karon Bradsok, aritas kasulatan Bradsok, dinhi sa panultihon 30 tudling size. If you claim that God said something that He never said, He will reprimand you and show that you are a liar. Ayaw pun-i ang gisulti sa Dios, kay silutan kaniya ug ipaila gayon niya ang inyong pagkabakakon. Klaro kayo? Unsay gisulti sa Dios, ayaw pun-i ang gisulti sa Dios, kay silutan kaniya ug ipaila gayon niya ang imong pagkabakakon. Sa Pilipos 2:12 sa maayong balita Biblia nagkanayon, while I am away from you, keep on working with fear and trembling to complete your salvation. Karon nga layo na ako kaninyo, padayon kamo sa pagpaningkamot uban sa kahadlok ug pagtahod aron sa paghingpit sa inyong kaluwasan. Pilipos 2:12. Kinahanglan gayud nga hingpiton ang inyong kaluwasan. Sa Episodo 8:9 sa maayong balita Biblia nagkanayon na usab, kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini. Sanglit dili man kini bunga sa inyong paningkamot. Tuo lang luwas mo kay gasa kini sa Dios. Akong pangutana ani Bradsok, ingon kumplituhon ang kaluwasan. Nganong naluwas man lagi ni Episodo 8:9 Bradsok. Baliw ko nagong patinaw ani. Salamat kay Brother Rudy kini unang tekstong imong gikutlo sa Proverbio 30. Nga ngayon Ginoo ayaw gyud pangahas pag dugang kay makaplagan ka nga namakakaw, kaligut-gutan ka sa Dios. So, mo na dili na to dungagan sabutan na dili patakag adlib Brother Rudy kay basin nga ang Biblia matod pa ni San Pablo sa 2 Corinto 4 masambuga na, matimplahan na sa kaalam nga tawhanon. Kasagaran sa kaalam nga tawhanon masayo pa. Sayo po ni mamay pong sino. Kunya mahitungod sa imong gibasa sa Pilipos 2:12.
panlimbasog gayud paglihok, pagbuhat ang imong kaluwasan. Uban ang kahadlok ug pagkurog aron mahingpit ang imong kaluwasan. So klaro kayo ang gipamugat ni San Pablo nga pakigbisugi gyud pagbuhat ang imong kaluwasan uban ang kahadlok o pagkurog. Napagi pagkurog, paghadlok pag yun. Or mahimpit imong kaluwasan. Nya manlibasog pag yun kapagbuhat. So kung imong itandi sa katong gibasa nimo sa Efeso 2, 8 ngadto sa 9, contradiction yun. Nga naman, kaya ningon mas San Pablo, naluwas ka mo tungod sa grasya, tungod sa iyong pagtuo, o dili sa inyong binuhatan. So klaro kayo nga ano na yung contradiction, Brother Rudy, kay sa Pilipos 2:8, panlimbasog yun pagbuhat ang imong kaluwasan. Ang sa Efeso 2:8, naluwas mo pinagi sa grasya, pinagi sa pagtuo, ug dili sa inyong binuhatan. So, sama na to pagtulay na Brother Rudy. Kaya sumpake man na. Actually, wag na magkasumpake. Kay gusto ang Ginoo nasa pinadayag Revelation 3, 19 hanggang 20, mayon ang Diyos nagtuktok ko sa pultahan. Pero dili ko kaabli, ikay mo abli ka na ako. Kaya naman ka sa suod, tuktok ko sa pultahan, kasi sirado man. Di ko kasuod. Kung sa nagtuktok ko, imo kong ablihan, masuod ko, magkiksaw ko kanimo. Sa ito pahinumdum sa Ginoo, nga the work of salvation is not only done by God Himself, but you, man, we, men and women, must also contribute that kind of itinerary to the kingdom of God. Kinahanglan kitang bubuhat sad. Kanang ingon nga, naluwas ka mo pinagi sa grasya tungod sa pagtuo dili sa inyong binuhatan. Buot sa buta na, the grace or grasya, dili na ito makuha sa atong pakigbisog. Gasa man na, the gift. Si Efeso 1, sitingan to sa 8 nga, naluwas ka mo tungod sa dugo ni Kristo, nakapatubod sa grasya. So that grace that will sanctify us did not come from our effort. It was done and given to us because of the suffering of Christ and death and blood of Christ on the cross. Muna ang grasya. Pero sa diyang ang grasya, maganasing na nato pagbuhat umayo. Kung mo na purpose, mo na unod og tuyo, naghihatag ang grasya. Aron nga kita madasig sa pagbuhat umayo. O paglikay sa tsasa. Asa na mabasa? Nasa Tito 2:12. Dayon San Pablo, kung naan na nimo grasya, ganahan ka nga mutuman sa sugo sa Diyos. Kung naan na nimo grasya, makasukol ka sa mga tentasyon ni Satanas o sa kalibutan. So, hinungdanon kay ang grasya sa atong kaluwasan. Imaton pa San Pablo sa 1 Corinto 15:10, unsa man ko kaniadto? Manggugukod, makasasala, hugaw. Pero tungod sa grasya ni Kristo, nahimo ako mao karon. Not by myself, but by the grace of Christ. Sibot-sabot nga, gikan siya ang pagkamakasasala, nahulgan sa grasyas, Ginoo iyang gidawat, nabago siya. So doon nagyapoy pakigbisog di ay. Muna sa Pilipos 2:12, muna imong gibasa, Brother, panlimbasugi pagbuhat imong kaluwasan, uban ng kahadlok ug pagkurog. So, with regard to the grace of the Lord, yes, it comes to us not by our work or effort, but by the blood and suffering of Christ on the cross. Niabot na itong grasya. Pero sa naan ang grasya, mabuhat na ta. Kaya mo na ingingon ni San Pablo. Kung lauson na mong Efeso 2:8-9, laos ni mo sa Jesus, magkabantay ka. Karama ingingon San Pablo. Kaya sa pagkatinuod ang tao gibuhat sa Diyos din siya aron magbuhat og mayo. The truth that really matters, when God created man, woman, and the very purpose is the creature, man and woman, shall work for salvation. Buhaton niya po na itong anong ningon mas Kristo nga.
Katong datong ulitaw nga nangitag kaluwasan, nangitaw langit, kinabuhing dayon. Unsa may buhaton ako magtutudlo. Sa gitubag ni Jesus, kung gusto ka doon nga muadtog langit, kinabuhing may katapusan, tumana ang mga sugo, obey the commandments. Asa na mabasa? Nasa San Mateo 19, versikulo 17 hanggang 20. Keep the commandments. Sa ito panagi tumanon. Muna nga, sa Salmo 119, versikulo 155, Salmo 119 niya, versikulo 155, nangingon, halayo sa kaluwasan ng tao, kung dili siya magpaduol o dili magtuman sa mga sugo sa Diyos. See? Usag yun kagikinhanglan, tuman ta sa mga sugo, pero makatuman ta, kung naan ang grasya ni Kristo, muna kikinhanglan ginato ang grasya ni Kristo, pinagi sa prayer, pagampo, o pinagi sa sakramento. San Pablo sa Buhat 15:11, ang grasya ni Kristo makaluwas. What are the channels of the grace of Christ? Sacraments, bunyag, bago atong kinabuhi, nahimutang anak sa Diyos. Pagkalawat siyang mahal nga lawas, gipuy-an ta ni Kristo sa atong gugalingon. So, konklusyon, naa sa Galatians 2:20, si Kristo mo na nagpuyo sulod kanako. Siya na'y nagmando sa akong buhat, unsay akong pagabuhaton. Siya nang nagiya kanako unsay akong buhaton. Dili na ako nagkinabuhi sa akong kugalingon. Christ dwells in me. He governs me. So mo na, may tapo kuno natin grasya. So magkuyog din na, Brad Rudy. Ang hugot na ito ng pagtuo, ubanan sa buhat. Katong nga, mutuo ka, luwas ka na, gi-argue na ni Santiago. Nasa Santiago 2:14-17. Maluwas ba ang tao sa pagtuo lamang? Dili gayon. Ang tao maluwas kung iyang pagtuo ubanan sa buhat. Pila ka klaseng pagtuo? Sumpayan ni Santiago. Duha. Ang pagtuo nga patay, pagtuo nga buhat, o ang pagtuo nga buhi, mo di makaluwas. So di mo do atuning sa pupuhon ng atong gisgutan nga the grace of the Lord is necessary. But that grace will bear fruits if we do our work as assigned by God to be saved. If you love me, keep my commandments. Dahil kung makakanako, gusto kang malagay, tumana akong mga sugo. So nagyapon tayo buluhaton. Pagtuman sa sugo sa Diyos, niya tinabangan siyang grasya, makatagamtam ta sa grasya sa paglahutay. Huwag magkasumpaki, Brad Rudy. Pero gusto ko ni mong kalit, pero higit nagkasumpaki. Basta natubag na ito ang pangutana ni Brad Rudy Rakasa. Pasalamat ta kay iyan ang gitunag ng mga adlaw tingali kay magkakaplag po siya. Nga doon ay mga tekstos bulia nga murag nagsumpaki ay pero ari ay. Salamat arita ni Brad John Porca. Salamat Brad Chok o mayong hapon. Labi na diyan sa Mabulo sila si Brad Nolinggo ang tan-aw ni atong oras niya. Sila mo Senyor Kasaren o si Reverendo Father Bini Tao. Nya da pud sa Marikundon mo si Reverendo Father George Alfonso atong kura paruko diha nya mga kaubanan ako si Cornelio Amit o si Brad Romeo Darnio nga mo atong organizer diha o sa atong presidente nga safety nga mo si Sister Danio Usap. Ako pangutana Brad Sok. Murag nakasugat pug ko ani og bangkaw. Giingon ang pangutana. Kamo mga Katoliko, nganong ganahan mag-imbento nining inyong ngaan sa inyong simbahan? Kay na ay mabasa nga ang Iglesia Katolika tulo ka buok. Ang unang iglesia gitawag siya iglesia nga triumphant. Ikaduha pangutana na iglesia nga gitawag og purgante. Ikatulong iglesia gitawag siya militante. Kabong Katoliko ganahan gyud mo mag-imbento og doktrina. Aber tubaga ko ning akong pangutana. Busa Brad Sok kini pangutana ha. Paliho kuno ko patinaw niini. Ang iglesia nga gitukod ni Kristo, suma ni Kristo dunay ngan. Asam basa? Nasa San Marcos City 11. Atos 17 ningon Jesus nga
Ang akong balay, mo maning iglesia, nasa 1 Timoteo 3:15, ang iglesia, balay sa buhing Diyos. Ang akong balay, paganganlan o alang sa tanang kanasuran. Basahan Biblia. O ako magbaka. It is written, nasa San Marcos City, versikulo 11 ang tusunahan. Paganganlan o alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran? Muna kinaiya sa Diyos. Sumala sa Isaiah 54:5, the nature of God is universal. The nature of God is for all nations. So muna iyang simbahan, for all nations, alang sa tanang kanasuran. Nya unsa man ang alang sa tanang kanasuran? In one word, sa Grigo, inganlan na Katolikos. Basa na sa Greek Bible, sa Buhat 9:31, sa Grigong Biblia na ngayon, Himinon Ecclesia Catholis. Himinon Ecclesia Catholis tis, Judayas kay Galilayas kay Samarias, irinin ikinin o ikomodomo homine. Muna Greek words nga the church that really spread over o iglesia nga mo kailap sa Samaria, Judea o sa mga kanasuran, giligon sa presensya Espiritu Santo. So, Ecclesia Catholis, 2 words in the Bible written. Ecclesia Catholis. Iglesia nga makailapon. Sa Roma 16:23, sa Latin Bible, Gaius Hospes Meus is salutat vos it universa ecclesia. Si Gayo akong higala, Hospes Meus, salutat vos, nangumusta kaninyo it ecclesia universa. Sa ato pagkatong iglesia ang ipasuko sa pasakupan ni San Pablo, iglesia nga kinatibukan, gitawag niya Ecclesia Universa, Universal Church. Sa ubad sa binisag, ingon tibuk nga iglesia. Pero in the terms of Latin, Ecclesia na. Niya Universa for all nations. Doon nga. O muna gitukod ni Kristo. Kaya niya panglakaw, kamusta ng kanasuran, isang yaw nga akong may balita, itudlo nga akong may balita, ang mutuog mabudyagan maluwas, lakaw kamusta ng kanasuran. Sa San Mateo 28:19-20, go and preach my gospel to all nations. Tibo kanasuran. So mo na nga, doon ay nga ng iglesia ang gituko ni Kristo. Huwag ipaibaw ta sa mga dagkong libros kasaysayan, sama sa Grolier's Encyclopedia Volume 5, page 6. And the Catholic Church is the divine society founded by Christ, endowed by the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost, this name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholics. Grolier's Encyclopedia Volume 5, page 106. Binisaya, ang Iglesia Katolika, pundok na tinuhanon, tinukod ni Kristo, yang ipadadaan sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes. O ginido na kadugtungan ang maungaan sa obispo sa Roma, morangan lanog, Iglesia Apostolica Romana. So, kanara, imo mabasa sa the whole volumes of encyclopedias, different encyclopedias, just the same. Christ is pinpointed as the founder of the Catholic Church. No one else. Di ka kapasaglain. Nga doon na tao nga mayang laki o unsang maginadmanon nga nagtukod sa Iglesia Katolika. None at all. All the encyclopedias are one, telling us that only the Catholic Church is the church founded by Christ. Iglesia Katolika ra, maong iglesia ang itukod ni Kristo. Muna ito yung katubag sa pangutanan ni John Purka, kanang tulo kahutong sa iglesia, kitang niya sa kalibutan, sinundaw po niya itong kinabuhi mo nga iglesia militante. Ang militante from Latin milis, soldier, sa ito ba, soldiery life, nakigbisog pa ta. Yan katong doon na yung mga gagmayng sa, mahuman sa Biblia nga, why may magkasuod sa langit, isag doon na yung gamayng sa, pero di man magkasuod sa langit, di sa ihugog sa impyerno. Ngayon ginoo mo agi naglinisanan, nga human malinis si maluwas pa. Sa 1 Corinto 3:15, kung ang buhat, di bisan kinsa mahulog sa kapildihan, huwag sa payan kung moagig kayo.
pero maluwas pa. Kang Kristo, Mateo 5:25-26, muagig prisuhan nakahimog sala hanggang gamay, pero maluwas pa. So, munang nganlan na to linisan na. Pero kadtong nangaluwas na mga kalagtuan nas langit, gisgutan na ni San Pablo sa iyang suwat sa Hebrehanon 12:23. Mga hingpit nga espiritu. Ug sakop sila sa may himayaon nga iglesia. Mao nga nag-triumphant church. Mao nang gipangutana ni Brad John Porca, pero ato sang gi-identify unsa nang iglesia nga gitukod ni Kristo nabay nga o way lain nga iglesia ang gitukod ni Kristo, iglesia Katolika ra. Ya balik ta ni Brad Rudy Recasa. Daghang salamat pag-usab Bradsok o maayong hapon diha sa sitio Laguna, Basak Pardo, Cebu City, nila ni Ray Restauro, Bitoy Bakuli, o ni Nelson Reyes. Maayong paglantaw ka natong tanan. Karon Bradsok, aritas kasulatan Bradsok sa Santiago 1:5. But if any of you lack wisdom, you should pray to God, who will give it to you. Because God gives generously and graciously to all. Apan kung diha kaninyo may nakulangan o kaalam, papangayua siya sa Dios ug dili gayud siya mapakyas. Kay ang Dios mahinatagon ug maluloy-on man sa tanan. Santiago 1:5, ang Dios mahinatagon ug maluloy-on sa tanan. Sa panultihon 15:19 sa mayong balita Biblia nagkanayon, when good people pray, the Lord listen, but He ignored those who are evil. Patalinghugan sa Ginoo ang pag-ampo sa tawo nga matarong, apan dili niya tagdon ang mga dautan. Sa Mateo 10:34, mingon si Jesus, ayaw kamo paghuna-huna nga miani ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan, dili kalinaw akong gidala kun dili espada. Ang akong pangutana ani Bradsok, unsa may buot ipasabot ni Jesus ani Bradsok kining espada, iyang gidala espada, palihog ko nung patinaw ani Bradsok. Salamat kay Brad Rudy. Kung natin basahon ang Isaias 9:6. Naingon nga ang Diyos maghatag ka na ito sa kabatang lalaki, kagamanan ni gatungtong siya nga baga, paganganlan siya, amahan ng walay katapusan, o prinsipis pagkadait. Pagkatawagod siya, gamahan ng Diyos. Nga kining bata ang isgutan, unis Kristo. Wala hindi dito kakitaglaing fulfillment of that. Nga si Kristo na. Nga lag prinsipis pagkigdait. Nga noon sa mga pagkaunsaa, nga gibasa ni Brad Rudy sa San Mateo 10:34, nga ningon man si Jesus nga, o makumuha na yung pagdaag pagkigdait, o makumuha na yung daag kalinaw, kung nili espada, kayo, pagbahin-bahin. So malibog ta. Dako kayong contradiction. Ngayon siya the Prince of Peace. Sa nawa 16:32 ningon siya nga daghan mga sangpit kalinaw kadait way kalinaw way kadait. Dinhi lang kanako ang kalinaw kadait. Ya nganong dama siya espada. Wa mo siya mo ni pagdag pagigdait. Libog ta. Pero kung natong basahon ang 1 Juan 4:8 nga ningon nga ang tuyo sa pag-ani ni Kristo sa kalibutan, pagguba o pagpukan sa mga kaugdahan nga gihimo ni Satanas sa pagtintal sa tao. The reason that Christ came to us not only to redeem us, but to destroy and to defeat all the institutions and lies and allurement and temptation of Satan. Mao na igani ni Kristo. Di siya makigdait ni Satanas. Magigaway gid siya. Ito pa sa 1 Corinto 14:30, and Christ really has overcome Satan. Nga si Kristo midaog yun ni Satanas. Muna nga, para sa ka doktor ba, Brad Rudy, nga ang iyang pasyente na bumubutong tumor sa suod sa iyang ginawaan. So na yung doktor, maluwas ka doon kung masubmit ka, operahan ta ka. Hadlo kay kong operasyon, sir. Kasi ay laghadlo kay kanang namay anesthesia. Ihait mo ganang labahay mong gidahay, hadlo kay wani sakit. So mo na nga,
ayo pinagi sa operasyon. So ang doktor miduol sa maong pasyente wa siya'y pakigdait sa sakit, pero makigdait siya sa nasakit. Muna nga ang tuyo ni Kristo mo nga iyag yung awayon ang all allurements, institution of Satan's, temptations of Satan, tanan nga mga paraig o mga gipangtukod ni Satanas pagpasalaga nato. Mo ni gusto niyang buntugon. So doon na siya hinagiban nga sa Hebrewanon 4:12. Ang espada nga kung ipasabot espada ang duhay suwap ug kini mo imubahin sa dautan ug maayo. Ang prehag labaha sa doktor nga bahinon ang mayong bahin sa lawas, ya kuhaon tong iyang nalata ng bahin sa lawas. Word of God, the sword of Christ is the word of God. And the fire that mentioned by Christ was the fire of the Holy Spirit nga gipakunsad sa mga apostoles sa adlaw sa Pentecostes nga mitungtong Espiritu Santo sa mas dilas kayo diya sa os mga apostoles. Muni kayo Espiritu Santo nga dili pangsunog og mga tao kundi mohatag kahayag sa mga apostoles, kainit sa paghigugma sa Ginoo, and they will become overcomers. So mo na ipasabot na dili kay nagdaha si Jesu Kristo kasamok kundi pagpildis nagdaag kasamok nga mong sala pinagi sa iyang mga mayang balita, pinagi sa grasya sa mga sakramento, pinagi sa panigingnan sa mga santos, pinagi sa itong paminaw o sa gitudlo sa atong simbahan, labi na sa mga dugma sa simbahan. Mo na makatabang nato. Uban ni Kristo makabuntog ta, nining ingon niyang dili ko makig uban nini. I will fight this, the institutions, the allurements of Satan. Mo na buot pasabot. Mo na ang atong katubag sa may bukatanan Brad Rudy, nga makalilibog sad, pero yabtan tas panahon, pabuta ang sunod ng bahin sa atong tulumanon. Daghan pa kay mga nindot, mayong pangutana paminaw ko kay murag nagbaid na maning utok sa akong mga kauban. Ya, karon ato sang lantaon, kining hinungdanon kay Paybaw. Ikson balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko, niya po atong mga kaiksunan, mga kauban, si George Torripel, si Brad Carlo Barenas, salamat ni Brad Dodong Limsoa, nga ni doon na to, niya mao ni tao nga naghago, nag-ugmad gyud sa Cebu Catholic Television Network, gikan Diyos pagsugod. Maradaghang kay mga pare, pasalamat ni Brad Dodong kay ni sustain ng apostolado nga niabot na subang mga nasod through his effort. Not only that, his resources para nga makasustinir gyapon pagkapadayon nga ang atong programa, mga religious programs, mga santos nga misa, mga programa ni Brad Dodong Limsua nga giatangan sa mga tao kining atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Kunya niya si Brad George Torripel, usa sa atong mga Catholic Faith Defenders nga yano pero malamon, minaw sa mga kaiksunan nato, niya mutubag sa maundanon, bugnaw nga paagi. Niya sad si Brad Carlo Badenas, usa sa mga serious Catholic Charismatic Youth Groups, mo na nga angay sa nato silang paminaw. Atong unahon si Brad Carlo Badenas. Dagang salamat Brudsok o maayong hapon, maayong gabi agad sa maabtan ini atong programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya sa dili pa ko mangutana Brudsok, greetings nako sa among kura paroko kaniadto si Father Anthony Murillo o sa among bag-ong kura paroko si Father Mike Katama o ni Brad Michael Cabonilas o ni Brad Mario Agbo o kanimo Brad Herms Luwina taga Calbayog Samar. Mayong pagtanaw kanaton tanan. Ang ako pangutana Brudsok base sa Hebrewanon City 24 kay mao man guni ang gamiton sa atong mga higalang mga protestante Brudsok nga kini kunong atong mga paring Romano Katoliko sayop daw ni Brudsok o piki ni nga pari. Kay ngano makaingon sila piki Brudsok kay sa Hebrewanon City 24 nagkanayon Brudsok ang pagkapari ni Kristo
wala niya itugyan ni bisan kinsa. Klaro kay Bradsok nga ang pagkapari ni Kristo wala niya itugyan ni bisan kinsa. Ngano kuno Bradsok, ngano naamantay pari sa atong simbahan nga wala man itugyan ni Kristo ang iyang pagkapari. Piki kuno ang atong pari Bradsok. Unsa may atong katinawan ani Bradsok? Ang katinawan nato muna sa Hebrehanon 2:1. Hebrehanon Kapitulo 2, versikulo 1, sinuwat na San Pablo, ningon siya, Christ is an apostle and Christ is the high priest. Si Kristo apostol, si Kristo labaw nga pare. Kung siya labaw nga pare, doon nag-iubos-ubos nga pare. Kung ang pagkapare ni Kristo wa niya ipihal nga to sa uban, nada, way kapuslanan ang gisultin San Pablo sa Roma 15:16. Ngayon siya, ako, ministro sa Ginoo, nagsangyaw ko sa may balita. O ako nagalagad isip pare, nagalagad isip pare. Yan ang angkon maski San Pablo mo pare nga, siya nagsulti nga ang pagkapare, wa man niya ipiyal og lain. Actually, kanang Hebrehanon 7:24, kung na mo'y Grigo nga Biblia, yan na may yan lang o column for column. Grigo first left column yang translation in English. Masahan na ang kwa. Hebrehanon 7:24 sa Grigo. Nya tanaw in English. Dili man gingon nga the priesthood of Christ has not been given to anyone else. The priesthood of Christ has not been given to anyone else. Ang isulti dito, dili ko na the priesthood of Christ is forever because Christ lives forever. Basta, ang hustong hubad na ang pagkapari ni Kristo mulungtad sa walay katapusan. Kay siya buhi sa kanunay walay katapusan. Basta, ang Hebrehanon 7:24. Christ lives forever because His priesthood is forever. Wala yung saktong hubad. Kaya naghanong kayong mapalso na tiksos Biblia kung ingnon paghubad that priesthood of Christ, ang pagkapari ni Kristo niya ipiyal og lain. Kaya kung basahon ni Mos Pinadayag 5, nuibi nga to sa Jays, dakong panon sa mga pare nga nagalagad sa Diyos dinis kalibutan. Dakong panon gingarian sa mga pare nagalagad dinis kalibutan. Sa ato pa nada na wala kapuslanan nganong doon na may panon sa mga pare nga wa magkaipiyal ni Kristo ang pagkapare. So makita nimo ang ginganlag translation sa gikas sa Grigo nga to sa English gilubag kay sa Grigo ang meaning sa translation in English, priesthood of Christ is forever. Ang pagkapare ni Kristo mulungtad sa katapusan. Why? Because Christ lives is forever. He lives forever. Kaya, mo na nga itong katubag kay dini sa Exodus 40, versikulo 15, mapaltos pa sa naingon din kaya ang pagkapare tulumanon ng walay katapusan. O kung tulumanon ng walay katapusan niya, nahunog rin pagkapare kutob ni Kristo, wala na ma-justified ang Exodus 40, versikulo 15, the priesthood of Christ, the priesthood is forever. Ang pagkapare mulungtad sa walay katapusan. So mao na nga bantayan nato kay usahay dunay mga hubad nga gilubag to serve their own purpose. Nga wanay pare ang tinuod nga iglesia gitukod sa Ginoo, dili na tinuod. Kaya pagkapare ni Kristo tulumanon ng katapusan. San Pablo pare, takong panon gingarian sa mga pare nga nagalagad ni Kristo na sa Revelation chapter 5 verse 9 and 10. Muna atong tubag sa pangutana. Niya si Brad George Turipil atong paminaw. Salamat Brad Sok, may hapon ka nimo nya, may hapon ka natong tanan. Labi na sa atong mga televiewers nga kanunay nga nagsunod niya atong programa ug sa atong mga online viewers nga nagtan-aw pod. Nya akong greetings diha sa Paknaan Mandawi City si Brad Christopher Agrino ug si Brad Vicente Padal nya didto pod sa Mactan Lapu-Lapu City. Si Makoy Flores nga ganunay pod nga nagsunod ug ang iyang pamilya niatong programa. Nya ako bersok ang akong pangutana akong ipasukat diri sa 1 Corinto 15 nya 24 hangtod sa 28 bersok. Ako ning basahon nag-ingon dinhi bersok nga unya moabot ang katapusan ug buntogo ni Kristo ang tanang pangulo, mga otoridad ug mga kagamhanan
unya itugyan niya ang gingharian ngadto sa Dios nga Amahan. Apan sa dihang ang tanan butang nailawom na sa pagmando ni Kristo, siya mismo ang anak magpailawom sa paghari sa Dios. Ang Dios mo'y nagbuhat aron ang tanan mailawom sa pagmando ni Kristo. Si Kristo nagpailalom sa pagmando sa Dios aron ang Dios mao'y maghari sa tanan sa hingpit gayon. So ako ning tuki barsok kay ang mga saksi ni Jehova barsok kini nga bersikulo mo nilang gigambit nga si Kristo dili daw siya katumba sa amahan niya. Ang atong panudlo barsok kay equal man ni barsok kay si Kristo Dios man gikan masaway sinugdan. So sa pagka-Dios ni Kristo wag labaw nila sa amahan. Pero matud pa sa mga Jehovah's Witness nga dili na tinuod bakak ng panudlo sa Iglesia Katolika. Kay klaro kayo barsok nga ang gingharian barsok iturn over ni Kristo nya magpailawom na siya sa amahan barsok. Sadyang iya nang iturn over barsok ang amahan na maoy ang maghari sa tanan nga hingpit gayon ang Dios barsok. So ang akong pangutan na barsok unsa di ka tinuod barsok nga si Kristo barsok gipailawom ra sa amahan nya iyang giturn over sa tupan na ay labaw nga iyang giturn overan. Kung moingon ta barsok nga equal gyud si Kristo wa gilabaw sa amahan sa iyang pagka-Dios, unsa may atong basihanan sa balaang kasulatan barsok diha sa Biblia nga si Kristo equal gyud sa amahan wa gilabaw nila barsok. Palihog kog pagpatin-aw ni barsok dan salamat. Bisan sa Ebanghelyo San Juan 14:28, mingon si Jesus kay mugikan ko padung sa akong amahan. Kaya ang amahan labaw man kay kanako. Gitugan ni Kristo nga the Father is superior to him. Labaw kay kaniya. Pero doon na yung mga teksto nga si Kristo may tudlo ug miangkon nga siya equal with the Father. Nasa San Juan 10:30, mingon si Kristo, ako nga akong amahan usara. San Juan 14:10, mingon siya nga amahan niya kanako ako naa samahan. Kay kami usara. So the two persons are one only in divinity o pagka-Diyos. Usara may Diyos. So doon ito ka-personas. Nasa 1 Juan 5:7-8, there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, Christ, and the Holy Spirit. And these three are one. Tulong nagpamatuod sa langit, ang amahan. Ang pulong ng mga Kristo ug Espiritu Santo, kining tulo usara. Santiago 2:19, usara ang Diyos. Kung magtuo ka nga usara ang Diyos, husto ka. So magtuo na kang daghan Diyos, sayop na. So ang Godhead pagka-Diyos ni Kristo, pero haragod, analogically speaking, doon dagko kayong laod, mga oceans. Indian Ocean, China Ocean, Pacific Ocean. Ocean, tulo. Pero tilawan na ni mong tuo kadagat, pulos parehas yung parat, usara kadagat. Ang adlaw doon ay desk na itong makita ang alingin. Ya doon ay kainit. Doon ay kahayak. Pero usara ka adlaw. Dili ka ingon nga tuo ka adlaw. So mo na ang analogy sa Trinity. The Father, Yahweh, the Son, Yeshua or Jesus, and the Holy Spirit, Paraklito. But they are only one in Godhead. Dili tulo ka Diyos. So, mo na nga kanang ginganlan na to og the governance on the last days that the Lord God, the Father, has only one kingdom. And He, the Father, is somewhat the kingdom. Si Christ na sa pinadayag 17:14, si Kristo ang kordero sa Dios. Ginoo sa mga Ginoo, hari sa mga hari. O siya prinsipe sa tanan sa kalibutan. Muna paingon nga si Kristo ubos sa pagdumala sa Dios diya sa kingdom niya. It is but proper. Now there must be always the Father and also the Prince of all the leaders of the world, muna si Kristo, ang Espiritu Santo. Pero dili na sabton nga ang anak ubos sa gahom sa amahan. Kaya usara man nilang gahom. Wa may tuo ka gahom. Usara man. Ang dugman naging there are three divine persons, the Father, the Son, the Holy Spirit. And they are equal. And they are eternally living. No one is superior to each other. Nana sa
Teaching the Catholic Church, page 91. Doon na imprimatur, Archbishop Corcan. Sa may binisiyana, nga ang tulo ka persona ng Amahan, mga anak, Espiritu Santo, usara. Each can be called God, but not three gods. And they are equal, wala ba nila. Kunya, kanunay silang buhi, sukat walay sinugdan, walay katapusan. Muna binisiya sa ludabi sa eternally living. Sugad sa walay sinugdan, walay katapusan, nagpabiling buhi ning to. Okay. Nakaroon, ang pangutana ni Brad George Turipil, ganong na may ubos man siya sa Dominio Patre. Dominio Patre, sa ito pa di Dominion of the Father. In the sense nga, he is the Son. Pero usara ang ilang ilang gahom, pagka-Diyos. Diyon sa pagsulti ni Kristo, nga siya equal with the Father. San Juan 5:19-21. Ngayon si Jesus, bisagon sa himuon sa Amahan, mahimo sa anak. Kung ang Amahan makabanhaw patay, sultihan na mo, akong iyang anak, makahatag og kinabuhing walay katapusan, bisan kinsa nga akong hatagan. Ang mga Hudiyo, sound lang spelling ng sultiha. Christ claims equality with the Father. Klaro nga siya ni sulti nga siya, equal with the Father. Imagine, bisagun sa himuon sa man, mahimo na nako. Kung ang Amahan makabanhaw patay, I can give everlasting life to anyone I am pleased. I can give him everlasting life. That is claiming equality with the Father. Usar man ilang gawin. So, in the sense of dominio, kanang pagdumala, si Kristo kanunay mapupusanon kay siya anak man. Pero parehas sila gahom sa man. Muna itong tubag niya man si Brad Alexander Tanggapan ato sa paminahon. Brad Alexander. Salamat karong hapon. Salamat sa akong mga kaliwat, akong mga heirs, uban pa Tanggapan family, mga Jaime family diha sa Mandawi. Salamat, maayong hapon kanyo. At sa pagtulunan bansok, may tungod sa patay o tradisyon. Handod karon nga nagpabilin nga gibuhat sa mga tao karon tungod sa tradisyon gisulti sa mga tigulan ng niini nga gidid-an sa pagpadala sa mga pagkaon sa mga patay, malas kunoy bansok ug dili sa pagpalimpyo sa mga paligid liha sa kabalayan. Wala kunoy niniswerte. Sa namatyan kinahanglan gud pagsulo puti nga t-shirt. O usab sa nga dili sa maligo samtang naapang patay. Ato masa sa mga halas katiluwanan Jeremia 18:21. Sa Kolosas 2:8 may tungod aning beware let any man cheat you by philosophy and vain deceit according the tradition of man, according of the elements of the world, not according to Christ. Ato sublion pagbantay nga bisan kinsang mga tao maglimbong kanimo filosofiya, kawang ang maglimbong sumala sa tradisyon, tao sumala sa elements sa pulong, dili sumala kang Kristo. Sa ato sa Juan 21:25, dili paigo ang sulat nga gitawag nato nga masulod sa pagsulti ani. Akong pangutana bansog, tinuod kani kaha ni gibuhat sa mga tigulangan bay tungod sa tradisyon, palihog ko papasabot bansog. Doon ay mga pagbansay sa mga ginikanan nga nagpabilin nga talamdon, maayo, atong gi-perpetuate. Pero na mga pagtulunan sa uban nga katiguangan dili tanan nga nagtudlo nga isip sulundon, pero superstitious belief di ay kanang mingon nimong naay gihaya, di tamaligo, di tamaro sa kamunggay. Sana ka sana ka superstitious patuo na. Dili na patuan si bahan na nasa excuse na nasa Deuteronomio 18 nga dahil mga pagpatutuo mapasagaron dili na tuhuan kay kana dili pagbulutan sino excuse so mo na mga superstitious belief mga patutuo pero ay mga patutuo dili patutuo balansayon sa ginikanan ng tawag ni mong tradisyon kanang mo saludo ta pasalamat ta sa idara na muaminta yung mga itagkatahuran nindot kayo ng pagbansay katunan na to
gikan sa mga katigwangan. So balik ko na to nga sa kasulatan sa Mateo 22:29 daghang nga sayop tungod kay wa sila may bawas kasulatan. Manang i-check na to sa mga official teaching of the church. Ni appeal ba na wa ato na isalikwan kay kada patuto dili na madama. Niyaman si Carlo Dennis Marquez ato sa paganaw. Daghang salamat Bersok ug maayong hapon kaninyo ug sa tanan nga nagsunod ni atong programa katinawan sa pagtuong Katoliko. Also greetings nako Bersok ni Brad Edwin Paragoso ug ni Kapitan Jerome Gabrieles diha sa Tungkop, Minganilla. Ari ko sa akong pangutana Bersok about ining reincarnation. Kay mato diri Bersok ang pagtulunan sa Hinduism sa mga Hindu nga ang usa ka tawo mamatay musulob sa lain nga kinabuhi sama sa mga mananap kabaw ug uban pa nga mga mananap nga gituhuan Bersok nga kini sa ilahang mga katigulangan nga gitawag sa Hindu og reincarnation. Unsa may tubag Bersok sa Biblia niini nga dunay mga tawo nga namatay unya mobalik og buhi ngadto sa lain nga kinabuhi Bersok nga gitawag og reincarnation. Tinuod ba ni Bersok nga pagtuo sa mga Hindu? Naa ba ni sa Biblia nga ang tao huma namatay musulob sa laing kinabuhi sa mga mananap na reincarnation? Palihog og patin-aw ni Bersok. Sa India doon ay prevailing religion nito nila ng Hinduism. Doon ay mga malamon ng mga tao nga nasundan nila nagtundo sa principle of Hindus or Hinduism. Nga doon ay reincarnation. Sa mga reincarnation, ang usa ka tao nga namatay, kung ang iyang kinabuhi sa yuta maayo, mo reincarnate kaya po siya, maghinta siya mabdos nga babae, musuod. Kanya ikatao niya, bago siya glawas. Pero ang kaalam, tiguang na. Yan, hibong sila nga nuning tawhana nga doon ay mga katunan, scientific kahibaw, nga bata pa man. So, mo na ilang ipreba nga to support the reincarnation. Pero ang mga ngilaan kayong batasan, mahimong mo reincarnate nga to sa mga hayop. Ato ba sa iro, kasagaran sa cow, kanang baka. Mo na dito sa India, kasagaran, sa Hinduism practice, dili ko lang ihog baka kay mahal kay na nila. Ilagay isuot sa balay, tagan nila habol, pahidaon kay nagtuo sila ka mo na reincarnated ancestors, mga karaang tao. So that is non-biblical. Ano man, kay sa Hebrano 9:27 ngayon San Pablo, isulti, itudli ng pagtulo na itudlo na. Nga man sa kamatayon, hukman din ang tao. Malangit ang iyang kalag, impirno iyang kalag, o mapurgatorio, depende siya mga binuhatan. So, mabasa na ito na sa Biblia. Nga doon na nalangit, nasa San Juan 6, o Revelation of John 6, inubing ito sa Jesus, daghang kayo mga kalag nga ito sa langit. Ilang lawas din ni Seyuta, gipamatay. Ya sa San Lucas 16, 19, 21, doon na po ito'y dato ang palabi-labihon, gitambog yung kalag sa impyerno. Ya sa 1 Pedro 3, 18, 19, si Kristo gilansang sa krus, pero buhi ang Espiritu, miadto sa ka prisuhan ng nabilanggo mga kalag. Yang giwalihan dito. So, pasabot nga doon ay mga kalag nga na-retain temporarily, kaya doon na sila mga gagmayg sa libyuhan. So, muna purgatorio. So, muna nga kining kanang reincarnation, sa likway na nga pagtulunan, because the authority of the word of God is so powerful. The highest truth is found in the Bible. So, di na nato pagkatawa, manitudlo na, so ato nang isa likway. Kanang ingan lang nato reincarnation. May mga talisaynon nga hilabihan ka malipayon o mapasalamaton tungod sa atong bagong re-elected mayor, Mayor Gerald Anthony Gullias Jr., Samsam, nga daghan kay gihimo ang pagduo sa mga barangays, mga pagkinahanglan sa barangay, sa mga proyekto nilang nagaguba sa Baguio, iyang ipayo. Ipadayo niya ang eskwelahan na way bayad, way tuition fee. Mga batanon niya itong pipila ka asmagi buwan, ni graduar mga 1,000 ka mga batanon, nagdag diploma, nanghilak mga ginikanan, kay pliti region ang ilang nagasto, o bawon sa mga bata.
Yan nahimo na mga professionals. Kay na ang Talisay City College. Gidumaso sa kabuutan, mag-alamon ngayong presidente sa college, si Dr. Richel Bacaltos. Niya, ang mayor nagpaibaw nga kanang atong district hospital nga lag Southern Medical Center. Mo admit ang usa ka pasyente, way bayad ang tambal, way bayad ang doktor. Niya kanang iyang aksyon agad kung palitan doon ay mga damages, doon ay mga hitabo na si Bako, si Katalagman, tuwa na yun pagtabang. Mao na ang nabantog niyang aksyon agad ni Mayor Samsam. Uban mga proyekto nga hilabihan naghana. Ya, dili sini mahimo suma siyang sinultihan without the teamwork. Ang iyang teamwork mo ang iyang Vice Mayor o si Congresswoman Ria Golias. Yang Vice Mayor si Honorable Vice Mayor Choy Fernandez Asnar, ako ning parinti, buutan ning batanon. Nga malamon sa ang mga councilors, sila si Digol Golias, Maring Gabriana, Rudy Cabigas, Lister Daan, si Gail Listauro, si Atty. Rocky Bass, si Lito Caltos, Ferde Rabaya, o si ang mga elected niya Grisgutan, si Ophelia Ilana. Ex officio si Inday Consial o si Magdi de la Torre. So, hugpong ligon kayo ng ilang teamwork, mga proyekto sa mayor, suportahan na ilang ordinansa o resolusyon ba. Lipay ang Talisay noon kaya lag kabulhanan sa pamunuan ni, by the way, this is a social concern, importante sa nato sa itong tinuan nga mahimo di ay nga malinawon o masuwagon ang usa ka lungsod sa kasyudad kung magiusa ang mga tao. Niya, salamat sa tani Brad Sulping Algeria, ako ning amigo taga poblasyon San Fernando, nga daghang kay iyang gipakasal, daghang kay mga katikista iyang itabangan. Salamat na kayo, Brad Sulping Algeria. Niya sa kong makauban, Rudy Racasa, si June Porca, si Carlo Brenas, Dennis Abarquez, si George Storfel, ug si Alexander Tanggapan, ug si Mando Aquino, ngani kuyog nato. Abira Rudy kay sige lang pangitag lisod-lisuron yung kunin mo dong Rudy. Salamat ha kay daghang kong magatunan na. Yang Diyos magapanalangin nato, tagbo tapuhon ng atong tulamanon, ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko din sa Cebu Catholic Television Network. Saludo ko ni Brad Dodong, Limchua iyang kapikas Sir Dayan, staffer sa CCTN. Kaya nagpadayon yun, ikalat na ang CCTN, other countries of Asia, USA, sa ubang nasod sa kining abot sa Canada, Australia. Nagtawag na ko, nabot man na dirisok. Salamat kayo niya. Tagbot po ning atong tulumanon ang atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Ang Diyos magapanalangin ka nato. Salamat kayo. Tagbot. Salamat.